Amen. At kung paano ang Diyos ay buhay, sumigaw nga ang lahat, I'm alive. I'm alert. I feel great. Amen. Purihin ang Panginoon. Buhay na buhay ang bawat isa sa atin ngayon. Salamat sa Panginoon. Kung paanong ang ating susi sa oras na ito, aware na po kayo sa susi natin ngayon at patuloy nating uulit-ulitin. Slide 13. God's due season will not be too early or too late for my need. Bago po tayo dumako, basahin po natin ang salita ng Panginoon. Ibalik mo ulit. Basahin po natin lahat. God's due season will not be too early or too late. Naniniwala po ba kayo? Amen. Purihin ang Panginoon. God's due season will not to be too early or too late. Basahin po muna natin ang salita ng Diyos sa Galatians 6, verse 9. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. If we faint not. Sa Tagalog po natin, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunay, magsisipag-ani tayo, kung hindi tayo manghihimagod. Purihin ang Panginoon. Laging may paalala, huwag tayong manghihimagod sa ating pag-aasik na mga bini na may pananampalataya. Huwag tayong manghihimagod. Dahil alam natin sa ating pag-aasik ng bini, ito ay babalik ng Panginoon, pikpik, liglig at umaapaw. When God's timing is taking too long, na kung saan alam natin, ang Diyos ay may sariling timetable. His ways are not our ways, kundi ang kalooban niya ang nangyayari sa ating buhay. When God's timing is taking too long, learning patience and embracing His plan, aakapin natin anong plano niya sa atin. We all want good things to happen in our lives. Bilang tao, nais natin na mabuting bagay ay nangyayari sa ating buhay. Amen po ba? Yun ang nais ng natural na tao. At maging ang bawat isa sa atin. We all want good things to happen in our lives. But to open, we want it now, not later. Minsan, Panginoon, nais ko. At minsan, ang bilang tao, wala siyang patience. Na kapag humingi siya, nais niya na maranasan agad. When it doesn't happen that way, we are tempted to ask. Magtatanong tayo, minsan kapag hindi pa nangyayari sa ating buhay, when God, kailan Panginoon mangyayari sa aking buhay? When? Magtatanong tayo. Most of us need to grow in the area of trusting God instead of focusing on the when question. Hindi na tayo popokus sa tanong kailan Panginoon, kundi tayo ay aasa sa plano at layunin ng Diyos sa ating buhay. Bakit tayo ay nananatiling buhay pa?
He has plan and purpose for us. At hayaan natin ang plano niya sa ating buhay ay mangyari sa atin. If you're missing joy and peace, you're not trusting God. Ito yung palatandaan kapag nararanasan natin, kapag nararanasan ninyo, yung kagalakan, yung kapayapaan, you're not trusting God. Hindi tayo naniniwala sa Panginoon kapag nawala yung peace, ang kapayapaan, kapag nawala yung love sa ating puso. If your mind feels worn out all the time, you're not trusting God. Kung paanong si Oral Robert, ang pastor na ito, meron siyang kaibigan. Meron siyang kaibigan, sabi niya, I have a friend who is 70 years old. 70 years old. Sino po rito ang 70 years old na? Wala pa po mga 50, 54. Okay, wala pa pong 70. Si Tatay Ramon. Chumiling. Ilan taon ka na, Chumiling? 82. Sabi ng lalaking lingkod na ito ni Pastor Oral Robert, I have a friend who is 70 years old. He is wonderful giver. Siya ay isang wonderful giver. Masasabi natin, lagi siyang nagbibigay sa gawain ng Diyos. Wala siyang mintis na kapag nakarinig ng pagbibigay, siya ay all out sa Panginoon. He is a wonderful giver. But something had happened in his life and he broke down and cried. Masasabi natin nagka-problema siya sa buhay. Or masasabi natin nagkasakit siya. He said, Oral, I have put the seed in. Naggasik ako ng binhi. For years, I practiced seed faith. Just like you said. Nai-practice ko yung pagbibigay na gaya ng sinasabi mo. Sa tuwing ikaw ay nangangaral, ginagawa ko ang lahat ng pag-asik ng bini. I've made a pattern of giving. Ginawa niyang pattern ng giving. Hindi yung maisipan lang, kundi may pattern siya sa pagbibigay. I give up my most. I give up my money. I give up my time. I'm concerned about people. Ganon siya naging all out. Lahat ibinigay niya, lahat ng aspeto ng kanyang buhay, na ibigay niya sa paglilingkod. The tears were running down in cheeks. As he cried, I cried too. Kapag may nagkukwento sa atin na kaibigan, minsan, nadadala tayo ng kanyang emosyon, nadadala tayo. Si Oral Robert, pumatak din ang kanyang luwa habang nagkukwento ang kanyang kaibigan. I knew it was the truth, yet these things was so bad that he couldn't handle it. It was a mountain you could not remove from his life. In that way, I was embarrassed. Bilang isang pastor, siya rin ay napahiya. Because I'd influenced his life. Ginawa niya lahat ng mga salita ng Diyos, nilakaran niya ang lahat. And now I look like what I had preached was false. All I could say to him was, Dear friend, what I've told you is the truth. Yun lang ang masasabi ko. Lahat ng mga sinabi ko, yan ay may katotohanan. What you've done right, you have practiced the eternal law of our Lord. Yung pagbibigay, ito ang batas ng Panginoon sa langit.
Kaya nga, ang salita ng Diyos, hindi ito pasisinungalingan. Sinabi niya at ito ay kanyang gagawin. Sampalatayanan lang natin ang kanyang mga salita. He said, well, sabi niya, you have practiced the eternal law of the Lord. God is going to help you. Tutulungan ka ng Panginoon sa iyong sitwasyon ngayon. Yun ang sabi niya. Lagi niyang sinasabi ang Galatians 6:9. Huwag kang magulimihanan. Dahil alam natin sa takdang kapanahunan, ikaw ay aani. Tandaan natin, church, lahat ng inyong iniasik na may pananampalataya, hindi ito mawawala ng kabuluhan. God does His own timetable. Tandaan natin, lahat ng miracles ay inihanda niya sa atin. Mayroon lang siyang tamang timetable sa iyo at sa akin. Minsan sasabihin natin, bakit sila pumasa? Bakit yung iba hindi pa? Ito yung sinasabi ng salita, it is God's favor. Mararanasan natin sa taong ito yung highly favor na buhat sa ating Panginoon. Greater harvest, breakthrough. Lord, bakit marami pang hindi pumasa? Dahil tandaan natin, ang Diyos ay may oras para sa iyo at sa akin. Sabihin nga po niyo sa iyong katabi, ang Diyos ay may oras sa iyo at sa akin. Kaya purihin natin ang Panginoon. I said, let me give you an example. Gaya nga ng example, di po ba? Kapag nagtanim ka ng buto ng mais, di ba hindi agad iyon namumunga? Ilang buwan namumunga ang mais? Ilang buwan po? 3 to 4 months mamumunga yung mais. Parang ganon, na kapag ikay nagtanim ng binhi, kailangan mong alagaan ito. May process ang buhay. Maging sa natural na ating tinanim, may proseso. Na kapag tinanim natin ito, hindi agad ito mamumunga. There is a process. Kailangan mong bungkalin ang kanyang lupa, alisin ang mga damo, para ito ay tumubo ng maayos. Bilang anak ng Diyos, may proseso ang buhay ng bawat isa. Kaya nga sa process na ito, masumpungan tayo na patuloy na nananatili, tayo man ay makaranas ng mga pagsubok ng bagyo sa buhay. Manatili lang po tayo sa kanyang presensya. Kaya, alam niyo po ba, sabi nito, example niya sa pagtatanim. And then sabi nga, he said, when is my due season? Nagtanong ang kaibigan niya. Tinanong niya muli si Pastor Oral, when is my due season? At sabi ni Oral Robert, I said, I cannot tell you. Hindi ko masasabi kung kailan ang iyong due season. Kung kailan mo mararanasan ang pabor ng Panginoon. Kung kailan mo mararanasan ang greater harvest, only God knows. Only God knows. We were like 2 children sitting there crying. You hurt, and I hurt. Para bang magkaibigan, nagdadamayan. And all I can tell you is, one keep on sowing the seed. And, sabi nga, manatili ka lang magasik ng bini na may pananampalataya. I didn't know if I had any effect on him in that moment because he sounded quiet and disappointed, even bitter. I could understand that because I've been bitter too. Meron din siya nasa sa loob.
I've almost said, God, you don't even know who I am. You don't care whether I live or die. But one thing is true. God is going to do what He says. But He's going to do it at His time. And He's going to do it is in His way. That's why you've got to learn His way. Matututunan natin ano yung daan niya. Sa patuloy nating pag-attend ng church, sa mga salitang pinadadaloy ng Panginoon sa ating kalagitnaan, hulihin natin yung salita ng Diyos. At ito ay ating isa puso at isa isip na kung saan nagkakaroon tayo ng guide. May guide tayo sa Panginoon. Alam niyo po ba ang lalaking ito na kaibigan ni Oral Robert? After several months, tandaan po niyo ha, after several months. Several months later, I talked to my friend John again. He was so excited and thrilled. I said, what's happened? Nakita niya yung kaibigan niya, napakasaya. Parang kinikilig pa sa tuwa. At siya'y nagtanong, bakit? Ano ang iyong naranasan? To make it short, sabi niya, my due season is beginning to come. Sabi ng kanyang kaibigan, my due season is coming, is beginning to come. Oral, what I needed in my own body is starting to happen. He was excited. In essence, he said, man, am I going to keep on planting seed in the future? He saw the value of staying a planter. Nakita niya sa kanyang pananatiling, sa pag-aasik ng bini na may pananampalataya, nakita niya ang bunga. Siya ngayon ay umaani po rin ang Panginoon. In due season, we shall reap. You see, there is a due season in God. There is a due season for you. If you plant some seed, in due season shall reap. You shall have a harvest. It will come back, multiply, again and again and again, purin ang Panginoon. Alam niyo po ba sa natural, kagabi tinanong ko ito si Clarissa. Example lang yan, almost of us, tayo ay nagiging planter na rin. Tayo ay nagiging giver na rin. But ito isang example, Clarissa, how many years ka nang nag-take ng LET exam? Tita, I think 10 or 11. Make it sure. Baka mga 10. Alam niyo po ba, hindi ito sa pagtataas dahil lahat po tayo ay nagiging giver na rin. Lahat po tayo ay nagiging planter na rin. Example ko lang ito kasi during that time na kailangan nagkaroon ng project, even a simple thing naman, nagbuo ng tao, tigpa 500 yata lang kami. Simple project. At alam niyo po ba ang kapatid nating iyan, tita, ilista mo ako. Gusto ko maging bahagi. Nailista ko. Kahit siya pa lang ay ang sweldo pa lang yata niya ay 250 a day. Pero sabi niya, tita, ilista mo ako. Bilang bahagi, may bahagi ako. At alam niyo po ba, marami siyang naranasan. Pagbagsak, ilang taon pa niya naranasan iyong kanyang pagpasa. Pero, nanatili siyang giver. Nanatili siyang nagasik kahit papabagsak-bagsak. Many times, magpapakain sa church, sa Subay. Tita, ilinya mo ako, magpapakain ako. Yung bang ibig sabihin, hindi siya nagsasawa. Hindi tayo nagsasawang magasik
na magasik ng bini na may pananampalataya. Dahil alam natin, ang ating pinaghasikan ay isang mabuting lupa. Amen po ba? Kaya, when the time is right, I the Lord, make it happen. Purihin ang Panginoon. Kaya sa pagpasa nung ilan, sabi nga, huwag kayong malungkot. May due season ang bawat isa sa atin. May due season. Iba-iba nga lang ang pagpapalang binibigay ng Panginoon sa atin. Alam niyo po ba, daily, i-ano po ninyo yung ating buhay. Makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos sa ating buhay. Daily, bulay-bulayin natin ang ating buhay sa Panginoon. Maiiyak ka na lamang at mapapa-thank you, Lord. Sa dami ng mga pagpapala na nabibigay sa ating harapan. Minsan, nagpo-focus lang iba, nagiging emotional, pero alam nyo, kapag mananatili kayo na mag-aasik, na may pananampalataya, alam ko, ang Diyos, diringgin niya ang ating dalangin. Hindi siya tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya isasagawa? Accept God's timing. God give us hope and dream for certain things to happen in our lives. But He doesn't always allow us to see the exact timing. Minsan mabibigla ka na lang. Pumasa ka na. At alam niyo po ba, nung aking pagpasa, hindi ko akalain. Alam na ninyo ang aking buhay, hindi ko alam na ako'y pumasa. Yung exam na hindi ko pa natapos, subalit kapag oras ng Panginoon, ang imposible ay gagawin niyang posible. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon. He doesn't always allow us to see the exact timing of His plan. Although frustrating not knowing the exact timing is open. What keep us in the program? There are times when we might give up. Doon malakas kumilos ang Panginoon. Yung pang gi-give up ka na, Ate Honey. Malapit ka nang gumib up, pero iyan ang Diyos, diyan magaling ang Panginoon. Yung malapit ka nang gumib up, huling take ko na ito, Lord. Hindi na ako kukuha. Ate Jane, kuha ng kuha. Chinat ko kasi. Magaling kumilos ang Panginoon dyan. Kapag ikaw ay give up ka na, sabihin nga nyo, don't give up. Again, don't give up. The best is yet to come. Purihin ang Panginoon. There are times when we might give up if we knew how long it was going to take. But when we accept God's timing, we can learn to live in hope. Kapag ang timing ng Panginoon ay patuloy nating aapuhapin, ang kagalakan, ang pag-asa ay ating mararanasan. While God is working on our problem, we know that God's plan for our life is good. And when we entrust ourselves to Him, we can experience total peace and happiness. Purihin ang Panginoon. Basahin po natin muli yung pong next slide. Dapat tatapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, Next po. Pagpipigil laban sa gayong bagay ay walang kautusan. Sa mga hindi pa nakakaranas ng God's favor, umasa pa po tayo. Meron pa po ilang tayong araw sa taong ito. We are more expectant that
yung pabor ng Diyos ay ating mararanasan. Ako'y natutuwa sa aking asawa kanina. Pinagalak mo, Brother Saldi, ang iyong kapatid. Kaya purihin natin ang Panginoon. Nung nakita ang kanyang kapatid, ibang kagalakan, iba yung ngiti niya. When God's timing is taking too long, tandaan po nyo, lagi kayong umasa. We are more expectant. Nagagawa ang Diyos na mabuting bagay sa ating mga buhay. Purihin natin ang Panginoon. Sabihin nga po natin ang title, God's due season will not be too early or too late for my need. Purihin ang Panginoon. To God be all the glory.